Ipinanganak at lumaki ako sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Cordillera, kung saan ang hamog ay tila nakikipaglaro sa mga burol sa buong taon. At ang halimuyak ng mga halamang gamot ay pumapasok sa bawat tahanan na parang bahagi na ng kahoy, bato, at ng buhay mismo. Mula pagkabata, kasama ko na ang aking lolo Seryo sa pagpasok sa gubat para mamitas ng mga ugat, dahon, at bulaklak. Ang aking lolo ay kilala sa buong rehiyon bilang isang respetadong albularyo. Ang lahat ng sikreto ng aming angkan ang kaalaman sa mga halamang gamot, mga pamahid, at mga punto sa katawan ng tao, ay ipinasa niya sa akin ng may buong pasensya at higpit. Akala ko, ang buhay ko ay mananatiling tahimik sa gitna ng mga bayong nayari sa yantok, mga pinakuluang dahon, at sa mamasa-masang mga landas ng kabundukan. Ngunit dumating ang kasawian sa mismong taon na ako'y nag-25. Ang aking ama, na maraming taon nang lumisan para makipagsapalaran sa syudad at halos kinalimutan na ako, ay biglang nagpadala ng kotse para sunduin ako. Maagang namatay ang aking ina. Pagkatapos noon, nag-asawa siyang muli, itinayo ang kanyang negosyo sa Maynila, at isinama ang anak ng kanyang bagong asawa, si Sofia. Sa loob ng maraming taon, iilang beses lang siyang umuwi para bisitahin ako. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, mukha siyang pagod, tumanda, at may bakas ng matinding desperasyon sa mukha. Pagkapasok pa lang sa bahay, hinawakan niya ang aking kamay, nang mahigpit at nagsalita sa tinig na halos nagmamakaawa. Sinabi niyang lubog sa utang ang kanyang kumpanya, may utang na 1 bilyong piso sa bangko, at malapit ng malugi. Ayon sa kanya, iisa na lang ang paraama. Isa sa mga pinakamalaking real estate developer sa Maynila, ay pumayag na mag-iniksyon ng eksaktong halagang kailangan para mabayaran ang utang, ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang ipakasal ang kanyang anak sa bunsong anak ng kanilang pamilya. Ang pangalan ng lalaki ay Mateo Montenegro. Siya ang tumatayong deputy CEO ng korporasyon, ngunit 2 taon na ang nakalipas. Dumanas siya ng isang malubhang aksidente. Dahil dito, nawalan siya ng kakayahang igalaw ang kanyang mga binti, at naging depende na sa wheelchair para sa lahat ng bagay. May mga masasamang bulong-bulungan pa, na nawalan na rin siya ng kakayahang magkaanak. Sa simula, ang kasal na ito ay para kay Sofia, ngunit nang malaman niya ang kalagayan ni Mateo, nag-iskandalo siya at agad na tumanggi. Suot ang makapal na make-up, nakahalukip-kip si Sofia sa gitna ng aming simpleng bahay at nagsalita ng may pangmamata. Amara, mabubulok ka lang sa bundok na to at hinding-hindi ka magkakaroon ng kinabukasan. Oo, lumpo siya, pero naliligo sa pera ang pamilya niya. Kung magiging manugang ka nila, mabubuhay ka sa luho. Desperado na si Papa. Bilang panganay na anak, obligasyon mong tuparin ang iyong tungkulin. Bata pa ako, may buong buhay pa sa harapan ko. Hindi ko ililibing ang kabataan ko sa tabi ng isang invalido. Pagkarinig ko roon, ibinaling ko ang aking tingin sa aking ama. Umiwas siya ng tingin, yumuko, at isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan. Sa sandaling iyon, tinanong ko ang aking sarili kung para sa kanya ba ay anak talaga ako o isang kalakal lamang, isang maginhawang kabayaran para iligtas ang pamilyang pinag-ukulan niya ng buong debosyon. Ngunit sa pag-iisip sa kakarampot na ugnayang natitira sa amin, sa pagsisikap ng buong buhay niya na sinasabi niyang malapit nang mawala, ipinikit ko ang aking mga mata at pumayag. Tinanggap kong pirmahan ang kontrata ng kasal, kapalit ng 1 bilyong piso na magliligtas sa kumpanya ng aking ama. Sa araw ng kasal, hindi ako nagsuot ng magarbong bestida at walang maingay na pagdiriwang. Isang luxury car lang, ang tahimik na sumundo sa akin. Ang dala kong bagahe papunta sa bahay ng aking asawa ay hindi mga alahas o mamahaling damit, kundi isang malaking bag na lona, puno ng mga ugat at halamang gamot, at ang set ng acupuncture na minana ko sa aking lolo. Dala ang bag na ito, pumasok ako sa isang dambuhalang mansyon sa puso ng Forbes Park, Makati, upang simulan ang isang bago at lubos na dayuhang buhay para sa akin. Malaki at malamig ang mansyon ng pamilya ni Mateo. Sa aking unang araw bilang manugang, opisyal kong nakilala ang lalaking ngayon ay asawa ko na. Nakaupo si Mateo sa kanyang wheelchair, sa harap ng bintana. Ang kanyang likod ay nagpapahiwatig ng kalungkutan at pag-iisa. At ang kanyang gwapong mukha na may matitikas na tampok ay nagpapakita ng matinding pagbabantay sa kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang aking simpleng damit at sinabi sa isang walang emosyong tinig, "Nandito ka dahil sa 1 bilyon, kaya gawin mo lang ang iyong mga obligasyon. Mga estranghero tayo sa isa't isa. Huwag kang umasa ng anumang damdamin o awa mula sa akin." Hindi ako umasa ng anuman mula sa kasal na ito na para lamang sa interes. Tahimik kong inayos ang aking mga gamit sa isang sulok ng kwarto
at sinimulang linisin at ayusin ang espasyo. Inalis ko ang mga mabibigat at sobrang palamuti para magkaroon ng mas maluwag na daanan para sa wheelchair. Pinanood ni Mateo ang lahat ng ginawa ko, nang walang imik, at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa bintana. Sa hapon, dinala ng kasambahay sa kwarto ang isang palanggana na may pinakulo ang mga halamang gamot para sa foot soak. Sabi niya, ito raw ay isang physiotherapeutic treatment na inireseta ng doktor para maiwasan ang muscle atrophy ng batang amo. Hinintay kong umalis ang kasambahay at lumapit ako sa umuusok na palanggana. Ang aking pang-amoy na sinanay, mula pagkabata, ay agad na nakaramdam na may mali. Nandoon ang amoy ng artemisia, kanela, at safflower, ngunit nakatago sa pagitan nito ay isang mapait, matalim, at pamilyar na amoy. Ipinasok ko ang aking kamay sa halo para suriing mabuti. Sa pagitan ng mga tinadtad na dahon, ay may ilang hiwa ng isang kulay abong ugat. Ito ay ugat ng ako nito, isang makamandag na halaman na tumutubo rin sa ilang bulubunduking lugar sa Pilipinas. Sa tamang dosis, maaari itong magpakalma ng sakit. Ngunit kung regular na gagamitin sa labas ng katawan, naaapektuhan nito ang peripheral nervous system at unti-unting pinawawala ang pakiramdam ng bahagi ng katawan na nadidikit dito, hanggang sa maging permanente. Napansin ni Mateo na nakatitig ako sa ilalim ng palanggana, kumunot ang kanyang noo at nagtanong, anong ginagawa mo? Ibinalik ko ang mga hiwa sa tubig at hinarap siya. Sinabi ko ng malinaw, bawat salita ay may diin, na may mali sa pampaligong iyon at may isang taong nagdaragdag ng makamandag na halaman para siguraduhing hindi na muling makakagalaw ang kanyang mga binti. Hindi kumibo si Mateo. Nakatitig siya sa akin. Sinusubukang alamin kung nagsisinungaling ako. Sa nakalipas na 2 taon, gumastos siya ng malaki sa pagpapagamot, kumonsulta sa pinakamahuhusay na espesyalista, ngunit walang anumang pagbuti. At ngayon, isang babae mula sa isang liblib na baryo ang nagsasabing nilalason ang kanyang gamot. Kumislap ang pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit inutusan niya akong itigil ang pagsasabi ng mga kalokohan. Alam kong hindi siya madaling maniniwala sa isang taong kadarating lang sa buhay niya. Kaya, kumuha ako ng isang tuyong dahon, mula sa aking bag, isinawsaw ito sa pinakuluang gamot, at ipinakita sa kanya. Ang dahon, na orihinal na mapusyaw na berde, ay agad na umitim ng madikit sa tubig na kontaminado ng ako nito. Ito ay isang lumang paraan ng pagdetect ng lason na itinuro sa akin ng aking lolo. Pagkatapos, ipinaliwanag ko ng may pasensya ang mga katangian ng ugat na iyon, ang mekanismo kung paano nito naaapektuhan ang mga muscle at nerve fiber sa kanyang mga napinsalang binti. Idiniin ko na kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng paligong iyon sa loob ng 6 na buwan pa, ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay hindi lang mananatiling paralisado, kundi halos mamamatay na. Hawak ni Mateo ang nangingitim na dahon habang umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Ang galit at ang kalkuladong lamig ng isang negosyante ay tumulong sa kanya na mabilis na kontrolin ang kanyang emosyon. Tinanong niya kung ano ang gusto kong kapalit sa pagsasabi ng lahat ng iyon. Lumapit ako sa kanyang wheelchair at sumagot ng may katiyakan. Gusto kong makipagkasundo. Gagamutin kita gamit ang sikretong reseta ng aking pamilya. Bigyan mo ako ng eksaktong 3 buwan. Kung sa panahong iyon ay hindi magpakita ng anumang senyales ng paggaling ang iyong mga binti, aalis ako sa bahay na ito nang walang anumang dadalhin. Bilang kapalit, sa loob ng 3 buwan na iyon, bibigyan mo ako ng kapayapaan. Walang sinuman sa pamilya mo ang mang-iistorbo sa akin o makikialam sa aking trabaho. Matagal akong tinitigan ni Mateo ng tahimik. Marahil ay sinusubukan niyang alamin kung mayroon akong nakatagong plano o kung gusto ko lang mabuhay ng payapa. Sa huli, tumango siya, tinawag ang kanyang personal na driver, at inutusan itong simula sa araw na iyon, siya na mismo ang bibili ng lahat ng halamang gamot sa listahang ibibigay ko, nang hindi ipinagkakatiwala ang gawaing ito sa kasambahay o sa sinumang iba pa sa bahay. Nagsimula ang aming kasunduan noong gabing iyon. Kinabukasan, mayroong almusal para sa lahat. Nagtipon ang lahat ng nakatira sa bahay. Pagkababa ko pa lang sa hagdanan, ramdam ko ang mga mapanuring tingin na nakatuon sa akin. Si Isabel, ang asawa ng nakatatandang kapatid ni Mateo, ay nakaupo sa sofa na nakadekwatro. Pinagmasdan niya ang aking simpleng damit na linen, at may pilyong ngiti na nagbigay ng isang mapanuyang komento, ang swerte naman ng pamamahay na to. Nagkaroon ng manugang na sobrang simple. Halatang halata sa itsura mo na galing kang probinsya, no? Sanay kang umakyat ng bundok, hindi tumapak sa mamahaling carpet. Hindi ako sumagot. Umupo na lang ako sa mesa. Mula sa kusina ay lumabas ang aking biyenan, si Doña Elena.
Narinig niya ang lahat ng sinabi ni Isabel at dumilim ang kanyang mukha. Ipinatong niya ang serving dish sa mesa at sinaway ang nakatatandang manugang sa isang mahigpit na tono. Isabel, si Amara ay manugang ng bahay na ito. Mula sa sandaling tumapak siya rito, pamilya na siya. Ang paraan ng kanyang pananamit ay problema niya. Ang mahalaga ay malinis siya at disente. Ikaw ang nakatatandang manugang, kaya magpakita ka ng magandang halimbawa sa halip na magsalita ng mga kahiyahiyang bagay. Ngumuso si Isabel at bumulong ng hindi maganda, ngunit patuloy pa rin siyang naghagis ng masasamang tingin sa akin. Tumingin ako kay Doña Elena, at naramdaman ko ang isang tahimik na pasasalamat sa aking dibdib. Mula nang pumasok ako sa mansyon na iyon, siya ang nag-iisang taong nagtrato sa akin ng may kaunting respeto. Ngunit sa masusing pagtingin sa kanyang mukha, napansin ko ang malalalim na eye bags, pamumutla, at hindi regular na paghinga. Ito ay malinaw na mga senyales ng talamak na insomnia at matinding pagkapagod, dulot ng labis na pag-aalala. Pagkatapos ng almusal, bumalik ako sa kwarto, naghiwalay ng kaunting dahon ng sambong, tuyong luya, at tanglad, pinainit ang lahat sa isang tuyong kawali, at maingat na itinahi sa isang maliit na telang supot. Sa gabi, habang si Doña Elena ay nasa sala at minamasahe ang kanyang sentido, bumaba ako dala ang mainit-init na supot. Nagpaalam ako na ilagay ang init sa kanyang batok at balikat at masahihin ang ilang puntos. Nagulat siya, ngunit pumayag. Idinikit ko ang supot sa kanyang batok at sinimulang diinan gamit ang aking hinlalaki ang mga partikular na punto. Ipinapaliwanag ng mahinahon ang epekto ng bawat isa, kung paano ito nakakatulong sa sirkulasyon at daloy ng dugo sa utak. Sa loob lamang ng 15 minuto, lumambot ang mukha ni Doña Elena, nawala ang sakit ng ulo, at ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nang gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing, at tuloy-tuloy hanggang madaling araw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nang walang anumang gamot. Kinabukasan, nang makita niya ako, hinawakan niya ang aking kamay, na may pagmamahal na parang isang tunay na ina. Mula noon, sa ilalim ng proteksyon ng aking biyenan at suportado ng tahimik na kasunduan namin ni Mateo, naging mas payapa ang buhay ko sa mansyon. Sa umaga, inaasikaso ko ang mga gawaing bahay, at naghahanda ng masusustansyang pagkain para sa pamilya. Sa gabi, kapag sarado na ang pinto ng kwarto, sinisimulan ko na ang paggamot kay Mateo. Ako mismo ang naghuhugas ng mga halamang gamot at nagpapakulo nito. Ang singaw ay may malakas at mapait na amoy, ngunit may dalang kapanatagan. Inilalagay ko ang palanggana sa harap ng kanyang mga binti, pinapatanong kung tama na ang temperatura. At kapag ang mga hindi gumagalaw na paa ay nakalubog na sa likido, lumuluhod ako at sinisimulan ang masahe. Ang pagmamasahe sa isang paralisadong katawan ay mas mahirap kaysa sa isang malusog na katawan. Kailangan kong mag-exert ng malaking pagsisikap para maabot ang mga malalalim na kalamnan na nagsisimula ng mag-atrophy. Idinadausdus ko ang aking mga daliri sa mga daanan ng nerbiyos, mula hita hanggang sakong. Tumutulo ang pawis sa aking mukha at binabasa ang aking likod. Ang aking mga kamay ay nangangalay sa pagod, ngunit hindi ako humihinto kahit isang segundo. Sa mga unang araw, nanatiling malamig si Mateo. Nakaupo lang siya, nagbabasa ng mga dokumento, at halos hindi pinapansin ang ginagawa ko sa kanyang mga paa. Ngunit unti-unti, ang aking pag-aalaga at tiyaga ay nagsimulang tumagos sa kanyang baluti. Nagsimula siyang magsalin para sa akin ng isang basong maligamgam na tubig at ilagay ito sa mesa. Minsan, kapag nakikita niya akong nahihirapang huminga, sinasabi niyang dapat akong magpahinga sandali. Ang mga maliliit na kilos na ito ay nagbawas sa distansya sa pagitan namin. Ipinagpatuloy ko nang may pagpupursige ang mga herbal bath at masahe sa loob ng mahigit 2 buwan. Hanggang isang gabi, habang mariin kong pinipindot ang isang punto sa talampakan niya, biglang nagulat si Mateo. Kumunot ang noo, at nahulog ang folder ng mga dokumento mula sa kanyang kamay. Sinabi niyang nakaramdam siya ng isang matinding kirot. Itinaas ko ang aking ulo na may malakas na kabog sa dibdib at pinindot ang isa pang punto sa kanyang binti. Isang mahinang ungol ang kumawala kay Mateo. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sakit. Napuno ng luha ng kagalakan ang aking mga mata. Ang sakit ay ang pinakamahalagang senyales sa lahat. Nangangahulugan ito na ang peripheral nervous system ay nagsisimula ng muling kumonekta at makipag-ugnayan sa utak. Ang gamot ng aking lolo ay gumagana. Ibinaba ni Mateo ang kanyang tingin sa aking mga kamay na magaspang dahil sa kapipitas ng mga halaman. Sa unang pagkakataon, walang lamig sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at pigil na emosyon. Mabilis na lumipas ang panahon. 3 buwan na ang nakalipas mula nang ako ay maging manugang sa bahay na iyon. Sa katapusan ng linggo,
gaganapin ng pamilya ang kanilang tradisyonal na buwanang hapunan. Dumating sa mansyon ang mga kamag-anak mula sa iba't ibang parte ng Maynila. Mula palang umaga, si Doña Elena na ang nanguna sa paghahanda ng pagkain. Ako naman, nakataas ang manggas, ay tumutulong sa kusina at nagluto ng ilang putahe na natutunan ko sa baryo. Ang kapaligiran sa labas ay tila mainit at maayos, ngunit sa ilalim ng mga nagkukrus na tingin ay laging may kalkulasyon at interes. Sakto 12:00 ng tanghali, nagtipon ang lahat sa paligid ng malaking hapagkainan na gawa sa mamahaling kahoy. Katabi ko si Mateo sa kanyang wheelchair, kalmado at tahimik gaya ng dati. Ang kanyang nakatatandang kapatid, si Miguel, ay nasa training sa ibang bansa, kaya si Isabel lang ang dumalo. Pagkaupo pa lang, sinimulan na niyang obserbahan ang lahat sa paligid, sinusuri ang mga pagkain at binabato kami ng kanyang karaniwang matatalim na tingin. Namamahagi si Doña Elena ng pagkain sa mga tiyuhin at tiyahin na may tipid ng ngiti. Dinala ng kasambahay ang isang umuusok na plato ng inihaw na isda at inilagay sa gitna ng mesa. Dati ay gustong-gusto ko ang putaheng iyon, ngunit sa araw na iyon, pagkalapag pa lang sa mesa, tumama sa akin ang matapang na amoy ng isda. Nanikip ang aking tiyan. Tinakpan ko ang aking bibig. Sinusubukang pigilan ang pagduduwal. Ngunit ang amoy ng isda na may halong mantika mula sa ibang putahe ay naging hindi na matiis. Bigla kong itinulak ang aking upuan. Humingi ng paumanhin at tumakbo papunta sa banyo sa ikalawang palapag. Nakayuko sa lababo. Dinapuan ako ng matinding pagduduwal. Lahat sa loob ko ay parang gustong lumabas, ngunit mapait na likido lang ang lumalabas. Pinagpapawisan ang aking sentido. Binuksan ko ang malamig na tubig at naghilamos para mabawi ang kontrol. Nang tingnan ko ang aking maputlang refleksyon sa salamin, sinimulan kong pagtagpi-tagpiin ang mga senyales. Sa buwang iyon, huli na ang aking regla. Halos 3 linggo na. Sa mga nakaraang araw, nakakaramdam ako ng sobrang antok, panghihina, at isang kakaibang pagiging sensitibo sa mga amoy. Ang ideyang pumasok sa aking isipan ay nagpatigil sa akin. Buntis ako. Agad kong naalala ang kaarawan ni Mateo halos 2 buwan na ang nakalipas. Sa araw na iyon, uminom siya ng marami dahil sa mga business partner na walang tigil sa pagbati sa kanya. Napilitan din akong uminom ng 2 kupita ng alak at naging magaan ang aking ulo. Nang tulungan ko siyang humiga, ang alak at ang lahat ng pigil na tensyon sa pagitan namin ay biglang sumabog. Nang gabing iyon, kami ay tunay na naging mag-asawa. Palagi kong pinaniniwalaan na dahil sa pinsala sa kanyang gulugod, ang kanyang kakayahang magkaanak ay seryosong na kompromiso. Hindi ko inakala na mangyayari ang lahat sa isang gabi lang. Sa labas, ang matinis na boses ni Isabel ay bumasag sa katahimikan. Sinasadya niyang lakasan ang boses para marinig ng lahat. Tingnan ninyo si Amara. Tahimik tayong kumakain tapos bigla siyang tumakbo para sumuka. Iyan ay morning sickness, sigurado ako. Mukhang may sorpresa ang ating bagong manugang. Ang mga salita ni Isabel ay sumabog sa mesa na parang bomba. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena, puno ng sabay na saya, at pagkalito, nagsimula ang bulungan. Alam ng lahat sa mesang iyon ang kalagayan ni Mateo pagkatapos ng aksidente. Ang aking pagbubuntis sa ganoong konteksto ay isang ganap na sorpresa. Lumabas ako ng banyo na nagpupunas ng bibig gamit ang pranyo, maputla pa rin. Tumakbo si Doña Elena sa akin, hinawakan ang aking kamay, at nagtanong ng may pag-aalala, "Amara, anak, kamusta ka? Buntis ka ba? Kausapin mo ako." Tumingin muna ako sa kanya. Pagkatapos ay kay Mateo. Tinititigan niya ako ng mariin. Sa kanyang mga mata ay may sorpresa at isang tahimik na tanong. Sa ilalim ng pag-asam ng lahat, tumango ako ng bahagya. Opo, napapansin ko rin po ang mga kakaibang pagbabago sa aking katawan. Huli na po ang aking regla. Nagningning sa tuwa si Doña Elena, idinikit ang kamay sa dibdib, at nagpasalamat sa Diyos doon mismo. Ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nagtagal. Umalingaw-ngaw ang mabagal at sarkastikong palakpak. "Naku, isang himala," sabi ni Isabel na may malupit na kabalintunaan. Paralisado ang ibabang bahagi ng katawan ni Mateo. Sabi ng mga doktor, seryosong naapektuhan nito ang kanyang kakayahang magkaanak. At ngayon, ang asawa niya ay biglang buntis? Ito na yata ang joke of the year. Amara, kararating mo lang sa bahay na to pero nakahanap ka na agad ng anak sa labas para isisi sa asawa mo. Ang akusasyon ay tumama sa akin na parang isang baldeng malamig na tubig. Ang kapaligiran sa hapagkainan ay biglang nagyelo. Ang mga tingin na dati puno ng saya ay napalitan ng hinala, pangmamata, at kawalan ng tiwala. Huminto sa pagkain ang mga matatandang kamag-anak at nagsimulang magbulungan. Isang tiyuhin ang malakas na pumalo sa mesa,
humihingi ng kaayusan, ngunit hindi tumigil si Isabel. Itinulak niya ang kanyang upuan, umakyat sa opisina, at bumalik pagkalipas ng ilang minuto dala ang isang asul na folder ng mga medikal na dokumento. Inihagis niya ito sa mesa sa harap ng lahat. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, basahin ninyo. Ito ang medical record ni Mateo mula 2 taon na ang nakalipas sa isang international clinic. Malinaw na isinulat ng dayuhang espesyalista, spinal cord injury with irreversible impact on reproductive function. Hindi maaaring magkaanak si Mateo. Kaya, kaninong anak ang dinadala ni Amara? Kinuha ni Doña Elena ang folder na nanginginig ang mga kamay. Namutla ang kanyang mukha. Alam niya ang kalagayan ng kanyang anak. Ang katotohanang nakasulat doon sa itim na tinta ay tila nagpatahimik sa kanya. Nang tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkadismaya. Ayaw niyang maniwala na kaya ko siyang traidorin, ngunit ang ebidensyang medikal ay tila hindi matitinag. Nanatili akong hindi kumikibo, hinihigpitan ang aking mga kamay, hanggang sa mamuti ang mga buto. Lubos kong naiintindihan na ginagamit ni Isabel ang sitwasyon para sirain ako. Iwinawagayway niya ang kanyang mga braso at sumisigaw para marinig ng lahat. Ang isang babaeng bastos na nagdadala sa bahay na ito ng anak ng ibang lalaki at gustong palabasin na tagapagmana ay hindi karapat-dapat maging manugang ng ating pamilya. Doña Elena, tawagan ninyo ngayon din ang tatay niya at ipasundo ang walang hiyang iyan. Ngunit hindi lang sa pagpapalayas sa aking nagtapos si Isabel. Gamit ang kanyang makamandag na kasanayan, ibinaling niya ang atake kay Mateo. Itinaas niya ang baba at nagsalita sa mga tiyuhin at tiyahin nang walang pagtatago sa ambisyon. At ang kasalanan sa iskandalong ito ay una sa lahat, kay Mateo mismo. Siya ay isang lumpo, hindi gumagaling, at hindi man lang makontrol ang sarili niyang asawa. Ang isang lalaking hindi kayang panatilihin ang kaayusan, kahit sa loob ng sarili niyang pamilya ay walang moral na awtoridad o kakayahan para manatiling deputy CEO. Iminumungkahi ko na magpatawag tayo ng isang espesyal na pulong ng board sa susunod na linggo, alisin si Mateo sa pwesto, at ibigay ang proyekto sa baybayin sa amahan ng asawa ko. Maraming kamag-anak ang nagsimulang tumango. Marami na sa kanila ang matagal nang gustong baguhin ang distribusyon ng kapangyarihan sa korporasyon mula nang maaksidente si Mateo. At ngayon, sa harap ng isang napakagandang dahilan, sinuportahan nila si Isabel para pabagsakin siya. Tumingin ako sa kanya, at nakita ko sa kanyang mga mata ang hubad na kasakiman. Ang lahat ng ginawa niya sa tanghaliang iyon, mula sa pampublikong kahihiyan hanggang sa paglalahad ng medical record ay may iisang layunin, alisin ang kapangyarihan sa aking asawa. Humakbang ako at hinarap siya. Itinaas ko ang aking ulo at idineklara sa isang matatag na boses. Isabel, ako ay isang tapat na asawa sa bahay na ito at kailanman ay hindi gumawa ng anumang kahiya-hiya. Ang batang dinadala ko ay dugo ni Mateo. Inaakusahan mo ako batay lamang sa isang medical report mula 2 taon na ang nakalipas. Hindi nito pinapatunayan ang kasalukuyan. Humagalpak ng tawa si Isabel. Ang kanyang tawa ay matinis na umalingaw-ngaw sa silid. Itinuro niya ang daliri sa akin. Ipinapakita ang kanyang pulang mga kuko. Nangangahas ka pang mga tuwiran. Ang isang kilalang doktor na ang nagbigay ng hatol. Hindi iyan mapapabulaanan. Sasabihin mo ba sa lahat na ang mga mababahong gayuma mo mula sa gubat ay nakakagamot pati ng pagkabaog? Nakakatawa. Sa eksaktong sandaling iyon, nang ang tensyon ay malapit ng sumabog, isang malaki, mainit, at matatag na kamay ang humawak sa akin mula sa likuran. Hinila niya ang aking kamay ng dahan-dahan sa likod ng kanyang upuan, inilalagay ang sarili niya sa harap ng atake ng pamilya. Ang paghawak niya ay nagpapadama ng ganap na kalmado. Hindi nagpakita ng takot o galit si Mateo sa mga akusasyon ni Isabel. Tiningnan lang niya ang mga tao sa mesa gamit ang kanyang malamig na mga mata, at sa huli ay tumigil sa nasisiyahang mukha ng kanyang hipag. Pagkatapos ay nagsalita siya sa isang kalmadong boses, ngunit puno ng awtoridad ng isang leader. Isabel, tapos ka na. Ngayon, ako naman. Buntis ang asawa ko. Ako ang asawa niya. At mas alam ko kaysa kanino man kung kaninong anak ito. Hindi ninyo kailangang mag-isip-isip, at lalong-lalo na ikaw, wala kang karapatang husgahan ang karangalan ng aking asawa. Ang medical record na hawak mo ay sumasalamin sa kalagayan ko 2 taon na ang nakalipas. Kung paano nagbago ang katawan ko mula noon, lalo na sa mga nakalipas na buwan, mas alam ko kaysa kanino man. Para patunayan ang kawalang kasalanan ni Amara, at tapusin ang pagdududa ng lahat bukas ng umaga, hinihiling ko na lahat ng tiyuhin at tiyahin ng pamilya ay sumama sa akin at sa kanya sa pinakamahusay na perinatal center sa syudad.
Gagawa tayo ng isang kumpletong pagsusuri sa harap ng lahat. Huminto siya sandali. Ang kanyang tingin ay tumitig kay Isabel at ang kanyang boses ay naging mas matigas. Ngunit mayroon akong kondisyon. Kung bukas ay mapatunayan ng mga pagsusuri na ang bata sa sinapupunan ni Amara ay hindi sa akin, kusa akong magbibitiw sa pwesto bilang Deputy CEO, ibibigay ang buong pamamahala ng proyekto sa baybayin kay Miguel, at pipirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Napapayagang umalis agad si Amara sa bahay na ito. Nang marinig ang pagkakataong makuha ang dambuhalang proyekto sa baybayin, nagningning sa kasakiman ang mga mata ni Isabel. Kumbinsido sa sariling tagumpay, sumagot siya, nang walang pag-aalinlangan, sige, tuparin mo ang salita mo. Lahat dito ay magiging testigo. Ngumiti ng bahagya si Mateo, hindi pa ako tapos. Kung bukas ay mapatunayan ng ultrasound at iba pang resulta na ang bata ay sa akin at ang aking katawan ay ganap ng may kakayahang magkaanak, ikaw, Isabel, ay mananagot sa paninirang puri ngayon at sa paglapastangan sa karangalan ng ating pamilya. Bilang parusa, ang iyong pamilya ay agarang isasalin sa akin ang kabuuang kontrol sa network ng mga resort sa Palawan. Bukod pa riyan, hihingi ka ng paumanhin sa publiko kay Amara, sa harap ng buong pamilya at aalis ka sa mansyon na ito. Tinatanggap mo ba ang pustahan? Nag-alinlangan si Isabel ng isang segundo sa harap ng kanyang kumpiyansa. Ngunit nang tingnan niya ang lumang medical record sa mesa, bumalik ang kanyang tiwala. Sa isip niya, ang isang paralisadong lalaki ay hindi kailanman makakabawi ng kanyang kakayahang magkaanak ng milagroso. Pumalakpak siya sa mesa at idineklara ng malakas, sige. Bukas, alas 9 ng umaga, magkita-kita tayo sa lobby ng Perinatal Center. Gusto kong makita kung saan itatago ng iyong mahal na asawa ang kanyang mukha. Hindi na siya binigyan ni Mateo ng isa pang tingin. Pinisil niya ng bahagya ang aking kamay at pinaikot ang mga gulong ng kanyang upuan patungo sa elevator. Sinabi niyang magpahinga na ako at huwag nang mag-alala sa mga huhugasan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang likod sa upuang iyon, naramdaman ko ang isang kakaiba at malalim na kapayapaan. Sa gitna ng bagyong iyon, siya ang naging pinakaligtas kong kanlungan. Alas 9 ng umaga kinabukasan, ang lobby ng luxury wing ng ospital ay puno ng mga kamag-anak ng pamilya ni Mateo. Mga tiyuhin, tiyahin, pinsan, lahat ay nagtipon para saksihan ang makasaysayang pustahan. Si Isabel, na sobra sa make-up, at nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang bestida na parabang pupunta sa isang party, ay palakad-lakad na may matagumpay na ekspresyon. Bumubulong siya sa mga tiyahin, at bawat pangungusap ay patama sa akin. Tingnan natin kung paano niya haharapin ang lahat kapag lumabas na ang katotohanan. Isang probinsyanang mahirap, nagpakasal sa milyonaryo, hindi alam ang lugar niya, tapos magdadala pa ng anak ng iba. Nakaupo ako ng tuwid sa isang bangko sa tabi ng wheelchair ni Mateo. Nagkukunwaring hindi naririnig. Ang kanyang kamay ay nanatili sa aking kamay. Minsan ay marahang tinatapik ito, nagbibigay ng init at tiwala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ako ng nurse papasok sa ultrasound room. Sumama sa akin sina Doña Elena at Isabel para personal na makita ang lahat. Naiwan si Mateo sa labas, kasama ang mga lalaki ng pamilya. Naglagay ang may edad na doktora ng malamig na gel sa aking tiyan at sinimulang igalaw ang transducer ng dahan-dahan. Malinaw ang imahe sa itim at puting monitor. Itinuro ng doktora ang isang maliit na kumikislap na tuldok sa screen at sinabi sa isang profesional na boses, "Congratulations sa pamilya. Ang fetus ay mahusay na umuunlad at nasa tamang posisyon. Ang sukat ay tumutugma sa edad ng pagbubuntis at malakas ang tibok ng puso." Nang marinig iyon, napabuntong hininga ako. Isang luha ng kaligayahan ang dumaloy sa aking pisngi. Lumapit si Doña Elena sa screen at hinawakan ang imahe ng kanyang apo gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit si Isabel ay hindi nagpakita ng anumang interes sa maliit na buhay na iyon. Nag-cross ang kanyang mga braso at ngumuso ng may paghamak. So buntis nga siya. Hindi pa rin nito sinasagot ang pangunahing tanong. Sa tingin ko, hindi pa rin kay Mateo ang batang iyan. Huwag kayong magmadaling magdiwang, baka apo ng ibang lalaki ang palakihin ninyo. Galit na lumingon si Doña Elena. Tumahimik ka, Isabel. Nasa ospital tayo. Kontrolin mo ang dila mo. Suminghal si Isabel at lumabas sa lobby. Ipinapahayag ng malakas sa mga kamag-anak. Ayan, buntis siya ng 6 na linggo. Ngayon, kailangan na lang patunayan na baog si Mateo at magiging malinaw ang lahat. Hinihiling ko na sumailalim siya sa fertility test ngayon din. Nagsimula na ring hilingin ng mga matatandang kamag-anak na suriin si Mateo.
Ang hindi nakikitang presyon ay bumagsak sa aking mga balikat. Sigurado akong sa kanya ang bata, ngunit hindi ko alam kung gaano nakalaki ang kanyang paggaling para matugunan ang malamig na pamantayan ng modernong medisina. Sa kabila ng presyon, nanatiling ganap na kalmado si Mateo. Sa halip na magparehistro para sa isang bagong pagsusuri, lumapit siya sa reception at hiniling sa nurse na tawagan si Dr. Aurelio Valdez, ang pinuno ng andrology, at ang kanyang doktor sa nakalipas na 2 taon. Pagkalipas ng mga 10 minuto, nagmamadaling lumabas ang doktor mula sa kanyang klinika, dala ang isang folder na may pulang selyo ng ospital. Nang makita ang lahat na nagtitipon, ngumiti siya ng magalang at binati ang pamilya. Itinuro ni Mateo ang folder at sinabi ng malakas, "Dr. Valdez, pakibasa po sa lahat ng naririto ang mga resulta ng aking pangkalahatang pagsusuri at mga tiyak na pagsusuri na ginawa ko 2 linggo na ang nakalipas." Tumalon si Isabel at humagalpak ng tawa. "Ang galing mo namang maghanda, no? Naghanda ka na pala para sa palabas na ito. Sige, doktor, basahin mo ng malakas. Gusto naming malaman kung gaano pa rin kalala ang sitwasyon niya." Binuksan ng doktor ang folder. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tumikhim siya at nagsimulang magbasa para marinig ng lahat. "Sa kahilingan ng pasyente na si Ginoong Mateo Montenegro, nagsagawa kami ng isang kumpletong pagsusuri sa mga function ng kanyang katawan noong kalagitnaan ng nakaraang buwan. Batay sa mga klinikal at laboratorio na datos, ikinagagalak kong ipaalam ang isang napakagandang balita. Ang mga senyales ng peripheral nervous system ni Ginoong Montenegro ay nagpapakita ng makabuluhang paggaling. Ang muscle atrophy ay nahinto at ang mga reflexes ay nagsimulang bumalik sa kanyang mga binti. Higit sa lahat, ang naunang pinsala sa gulugod ay hindi nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang reproductive function. Bagamat ang ganap na paggaling ay mangangailangan pa ng panahon, ang kalidad ng kanyang semilya sa kasalukuyan ay ganap ng sapat para sa natural na paglilihi. Ang batang dinadala ni Ginang Amara ay, walang duda, biolohikal na anak ni Ginoong Mateo. Ang mga salita ng doktor ay bumagsak sa labi ng ospital na parang kulog. Lahat ay natigilan, nakanganga. Ang dating maingay na lugar ay nalunod sa isang katahimikan, na napakalalim na maririnig ang mga yapak ng mga nurse sa malayo. Itinakip ko ang kamay sa aking bibig at mainit na luha ang bumuhos mula sa aking mga mata. Alam kong nakakatulong ang aking mga herbal bath at acupuncture, ngunit hindi ko inakala ang ganoon kabilis at kahangahangang paggaling. Nagsimulang umiyak si Doña Elena. Niyakap niya si Mateo at pagkatapos ay hinila ako para sa isang mahigpit na yakap. Dinining ng Diyos ang ating mga dalangin. Gumagaling na ang anak ko. Magkakaroon tayo ng apo, Amara. Ang mga tiyuhin at tiyahin ay agad na nagbago ng tono. Pinalibutan nila si Mateo ng mga pagbati at sinimulang purihin ako. Sinabi nilang ako raw ang anting-anting ng pamilya, na nagdala ng swerte pagpasok ko pa lang sa bahay at nagtaboy sa sakit at kamalasan. Tanging si Isabel ang nanatiling hindi kumikibo. Ang kanyang mukha na dating pula ay ngayon ay puti na parang papel. Nanginginig ang kanyang mga labi, at walang salitang lumalabas. Sa huli, umiling siya sa desperasyon. Imposible yan. Siguradong may mali sa laboratorio. O baka nagsabuatan si Mateo at ang doktor para pekein ang mga papeles. 2 taon siyang nakakulong sa upuang iyan. Paano siya biglang gumaling? Kalokohan to. Sumeryoso ang mukha ni Dr. Valdez at sumagot sa isang matigas na tono, "Ginang, nilalapastangan ninyo ang aking propesyonal na karangalan at ang reputasyon ng isa sa mga pinakarespetadong ospital sa bansa. Lahat ng pagsusuri ay isinagawa sa ilalim ng mahigpit na protokol. Ang mga sample ay nakaimbak. Kung nagdududa kayo, maaari kayong magbayad para sa isang international expert opinion." Muli kong kinukumpirma, ang bata sa sinapupunan ni Ginang Amara ay biolohikal na anak ni Ginoong Mateo. Si Doña Elena, puno ng galit, ay sumugod kay Isabel at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Umalingaw-ngaw ang lagapak sa labi. "Manahimik ka. Ikaw ang nakatatandang manugang, pero ang puso mo ay napakakitid. Hinangad mo ang kasamaan para sa kapatid ng asawa mo, para makuha ang kapangyarihan at yaman, at ginamit mo pa ang pagkakataong ito para dungisan ang karangalan ng aming manugang sa harap ng lahat. Simula ngayon, ihanda mo na ang sarili mo na isuko ang iyong mga negosyo at huwag ka nang babalik pa sa aming bahay." Napasuray si Isabel, hawak ang namarkahang pisngi, ngunit kahit na nasaktan, patuloy siyang tumuturo sa akin at sumisigaw, kahit na gumaling siya. Hindi pa rin ito pinapatunayan na sa kanya ang bata. Ang isang babaeng nangangalunya ay marunong magtago ng katotohanan. Maghapon siyang nasa bahay. Sino ang makakapagsiguro na hindi siya nagpapasok ng kalaguyo
habang nagtatrabaho ang lahat. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magpakita ng pagkasuklam sa kanyang walang katapusang iskandalo. Isang tiyuhin ang mahigpit na sumaway sa kanya dahil sa paggawa ng gulo sa loob ng ospital. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking sarili, at humakbang. Isabel, pinipilit mo akong akusahan ng pagtataksil. Mayroon ka bang anumang ebidensya? Kung wala, lahat ng sinasabi mo ay paninirang puri. Pero ako, mayroon akong mga pahiwatig tungkol sa iyong mga sikreto. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay ngumiti ng mapanghamon. Anong palabas na naman ang gagawin mo ngayon? Hindi ako gumagawa ng palabas. Sagot ko ng mahinahon. Mula sa unang araw ko sa bahay na ito, dahil sa ugali ng isang manggagamot, napakasensitibo ko sa mga amoy. Sa nakalipas na buwan, tuwing dadaan ka malapit sa akin, naamoy ko ang matapang na amoy ng luya at mint mula sa iyong bag. Hindi ito pabango. Ito ang amoy ng mga anti-nausea patch na ginagamit ng mga buntis. Nang marinig ang salitang enjo pagduduwal, nanginig si Isabel at biglang tinakpan ang kanyang bag. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ipinagpatuloy ko ang pagwasak sa kanyang kasinungalingan sa bawat pangungusap. Bukod pa riyan, palagi mong sinasabi na mayroon kang mga biglaang biyahe sa kalapit na mga lungsod o pupunta ka sa spa sa loob ng linggo, pero hindi ka nagdadala ng gamit para sa trabaho. Palagi kang umuuwing pagod at ang iyong mga kilos ay maingat, hindi relax tulad ng isang taong nagpalipas ng araw sa spa. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng senyales na ito, masasabi kong hindi lang ako ang buntis dito, ikaw din. Ang buong labi ay nagulat. Biglang lumingon si Doña Elena kay Isabel at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Pautal-utal, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. So, ano naman kung buntis ako? Kasal akong babae. Normal lang iyon. Sinusubukan mo lang ilihis ang usapan. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Ang iyong pagbubuntis ay tunay na magiging isang masayang balita, kung hindi dahil sa isang detalye. Ang asawa mo, si Miguel, ay nasa ibang bansa sa loob ng eksaktong 4 na buwan at hindi umuwi kahit isang beses. Paano mo ipapaliwanag ang batang lumalaki sa iyong tiyan? Ang tanong ko ay tuluyang sumira sa kanyang mayabang na baluti. Nanginginig ang mga binti ni Isabel at napakapit siya sa isang plastik na upuan para hindi matumba. Ang mga bulungan ng mga kamag-anak ngayon ay lahat nakatutok sa kanya. At noon, mula sa dulo ng labi, isang malalim at galit na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Sagutin mo, Isabel, kaninong anak ang dinadala mo? Lumingon ang lahat. Si Miguel iyon, ang nakatatandang kapatid ni Mateo at asawa ni Isabel. Suot niya ang isang lukot na jacket at may dalang maliit na maleta. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod mula sa isang mahabang biyahe at matinding galit. Nang makita ang biglaang pagsulpot ng asawa, nabitawan ni Isabel ang kanyang bag at natigilan, nakanganga sa gulat. Miguel? Anong ginagawa mo rito? Sa susunod na buwan ka pa dapat babalik. Mabilis na lumapit si Miguel. Pula sa galit ang kanyang mga mata. Si Mateo, na nakaupo pa rin, ay mahinahong nagpaliwanag na 1 linggo na ang nakalipas, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa pagtataksil ni Isabel. Gusto niyang ayusin ang lahat ng pribado sa loob ng pamilya, kaya lihim niyang binilhan ng tiket ang kanyang kapatid. Dahil ang iskandalo sa ospital ay lumampas na sa lahat ng limitasyon, ipinasundo niya si Miguel sa airport at dinala diretso doon. Pagkatapos, sumenya si Mateo at iniabot ng kanyang assistant ang isang tablet kay Miguel. Sa screen ay may isang serye ng malinaw na mga litratong kuha ng hidden camera. Tiningnan ni Miguel ang mga larawan na nanginginig ang mga kamay. Sa mga ito, si Isabel ay nakasuot ng mga mapang-akit na damit, nakayakap sa isang bata at maskuladong lalaki sa entrance ng isang mamahaling hotel sa probinsya. Sa iba, sila ay naghahalikan ng may passion sa parking lot. Ikinuwento ni Mateo ang natitira sa parehong walang emosyong boses. Isang private investigator ang kinuha ko para imbestigahan ang kaso ng mga nilalasong paligo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Isabel na sinuhulan ang kasambahay para lagyan ng ako nito ang aking gamot, sa pag-asang tuluyan na akong maging lumpo. Habang nagmamanman para makakalap ng ebidensya sa krimeng iyon, nakunan din ng investigador ang mga eksenang ito. Balak kong hintayin ang iyong pagbabalik para ayusin ang lahat ng pribado. Ngunit ngayon, lumampas na siya sa anumang limitasyon sa paninirang puri kay Amara sa harap ng lahat. Nagngit-ngit si Miguel. Ang kahihiyan ng pagiging taksil sa harap ng buong pamilya ay tila nag-alis sa kanya ng huling hibla ng katinuan. Sinuntok niya ang screen ng tablet at pagkatapos ay lumingon kay Isabel. Nang walang salita, 2 malakas na sampal ang ibinigay niya sa mukha nito. Hayop ka. Nagtatrabaho ako sa ibang bansa.
nag-iipon para sa kinabukasan natin, tapos ikaw, nasa bahay, sinusustentuhan ang kabit mo gamit ang pera ko at gusto mo pang magdala ng bastardo sa loob ng pamilya ko. Lumayas ka sa harapan ko. Bumagsak si Isabel sa sahig ng ospital. Nagulo ang kanyang buhok, kumalat ang makeup kasama ng luha. Niyakap niya ang mga binti ng asawa, nagmamakaawa ng tawad, sinisisi ang kalungkutan at isang sandali ng kahinaan. Ang gulo ay sumiklab sa lugar. Tumakbo ang mga doktor at nurse para mamagitan at humingi ng katahimikan para hindi maistorbo ang ibang pasyente. Isang tiyuhin ang malalim na napabuntong hininga at inutusan ang lahat na bumalik sa mansyon kung saan aayusin ang usapin malayo sa mata ng publiko. Umalis ang konvoy ng mga sasakyan ng pamilya mula sa ospital. Ang hangin sa loob ng mga sasakyan ay nakakasakal. Pagbalik sa mansyon, nagtipon ang lahat sa malaking sala. Umupo si Doña Elena sa gitnang sofa, pagod ngunit may matatalim na mga mata. Si Miguel ay nasa isang sulok, hawak ang ulo. Si Isabel ay nakaluhod sa gitna ng silid, magulo ang ayos, ang make-up ay nagkalat, halo-halo sa pawis at luha, mukhang kaawa-awa. Mabilis ang naging desisyon ng pamilya. Sa harap ng hindi matututulang ebidensya, hiniling ni Miguel ang agarang diborsyo. Nagpasya ang mga matatandang kamag-anak na palayasin si Isabel sa bahay nang walang anumang dadalhin mula sa yaman ng pamilya. Bukod pa riyan, nagpakita si Mateo ng isa pang folder ng mga dokumento na nakalap ng investigador. Natuklasan na habang wala si Miguel, pineke rin ni Isabel ang mga financial report at naglustay ng malaking halaga mula sa hotel chain ng grupo. Napaligiran, walang pamilya, walang reputasyon, at nasa bingit ng isang investigasyong kriminal, tuluyan ng gumuho si Isabel. Ang kanyang nagwawalang mga mata ay naglakbay sa silid, hanggang sa huminto sa akin, na tahimik na nakatayo sa likod ng upuan ni Mateo. Sa isip niya, ako ang may kasalanan sa lahat ng kanyang pagbagsak. Bigla, tumayo si Isabel, mula sa sahig, nang napakabilis na walang sino mang nakakilos sa oras. Tumakbo siya sa coffee table, kinuha ang isang bakal na gunting panghardin na naroroon, at may mga matang puno ng puot, sumugod diretso sa akin, sumisigaw, "Mamatay ka na. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Nawala sa akin ang lahat, kaya hindi ka ring mabubuhay ng payapa." Lahat ay nangyari sa isang iglap. Sumigaw si Doña Elena sa takot. Tumakbo sina Miguel at mga tiyuhin para harangin siya, ngunit huli na ang lahat. Natigilan ako. Dahil sa maternal instinct, niyakap ko ang aking tiyan para protektahan ang bata. At noon, sa eksaktong sandali na ang talim ay wala pang 1 metro mula sa akin, kumilos si Mateo. Udyok ng pagnanais na protektahan ang kanyang asawa at anak, itinukod niya ang 2 kamay sa braso ng upuan, tinipon ang lahat ng lakas na maibibigay ng kanyang nagpapagaling na mga binti, at marahas na itinulak ang sarili pasulong. Ang wheelchair ay tumilapon pa atras at si Mateo mismo ay sumugod sa akin. Naabutan niya ako, niyakap ako ng kanyang katawan, at itinumba ako sa makapal na karpet. Inililigtas ako sa nakamamatay na saksak. Ang gunting ay humiwa sa hangin, dumaplis sa laylayan ng aking blusa, at bumaon sa upuan ng sofa. Mahigpit akong hawak ni Mateo sa sahig. Ang kanyang malapad na likod ay ganap na nakatakip sa akin. Humihinga siya ng malakas, ngunit hindi niluluwagan ang kanyang mga braso. "Amara, okay ka lang. Huwag kang matakot, nandito ako," bulong niya sa aking tainga. Ang buong silid ay nalunod sa ganap na katahimikan. Ang pagtalon ni Mateo mula sa kanyang upuan, para iligtas ang kanyang asawa, ay nagpatulala sa lahat na parang nakalimutan na nilang huminga. Sa loob ng mahigit 2 taon, lubos siyang umasa sa wheelchair o sa tulong ng iba. Walang sino man ang nag-akala na kaya niyang itulak ang sariling katawan at kumilos sa ganoong paraan. Noon lang nagising sa pagkagulat sina Miguel at mga tiyuhin. Sinugod nila si Isabel, pinigilan siya sa sahig, at inagaw ang gunting mula sa kanyang mga kamay. Isang tiyuhin ang tumulong kay Mateo na tumayo. Tumanggi siyang bumalik sa wheelchair at humingi lang ng suporta para maupo sa pinakamalapit na sofa. Bagamat may pawis sa kanyang noo at nanginginig ang mga binti dahil sa pagsisikap, ang dominanteng presensya ng dating magaling na ehekutibo ay ganap na bumalik. Sinuri ako ng mabuti ni Mateo para siguraduhing hindi ako nasaktan. Pagkatapos ay lumingon siya sa pamilya at itinuro si Isabel na nakayupyop sa sahig. "Security," utos niya sa isang malamig na boses. "Tawagan agad ang pulis. I-report ang attempted armed assault with intent to cause grievous harm. Ibigay din ang buong dossier ng financial fraud at bribery para sa paglason. May sapat na ebidensya para sa isang mahabang sentensya. Lahat ayon sa batas. Walang anumang konsiderasyon." Agad na pumasok ang mga security guard,
Binuhat si Isabel na hindi na nanlaban at dinala siya palabas habang hinihintay ang pulis. Pinanood ni Miguel ang kanyang asawa na dinadala papalayo na may ekspresyon ng ganap na kahihiyan. Alam niyang ang kanyang karera at reputasyon sa loob ng pamilya ay nadurog dahil sa kanya. Lumapit si Mateo sa kanya ng mabagal ngunit matatag na mga hakbang. Ipinatong niya ang kamay sa balikat nito at sinabi ng may makatarungang higpit, "Miguel, ang nangyari sa asawa mo ay mayroon ka ring responsibilidad. Bilang asawa, hindi mo napansin ang nangyayari, hinayaan mong sirain niya ang kaayusan ng pamilya at magnakaw ng pera mula sa kumpanya. Kailangan mo ring managot para diyan. Sa susunod na linggo, ilalabas ng HR ang iyong transfer bilang branch director sa Davao. Kailangan mo ng panahon para bawiin ang iyong kakayahan sa pamamahala at pagnilayan ang lahat." Hindi nangahas magprotesta si Miguel, yumuko lang at tinanggap ang parusa. Matapos ayusin ang mga panloob na usapin, hinarap ni Mateo ang mga matatandang kamag-anak ng may respeto ngunit may katatagan. Idineklara niyang simula kinabukasan, opisyal siyang babalik sa trabaho sa punong tanggapan ng korporasyon at personal na hahawakan ang lahat ng malalaking proyekto na hindi pa tapos. Tumango ang lahat. Walang sino man ang sapat na hangal para salungatin ang isang talentado, matalinong lider, at ngayon ay armado ng mga ebidensya tungkol sa mga pagkakamali ng bawat isa. Natapos na ang krisis sa pamilya. Ang posisyon ng aking kasal ay sa wakas ay naging matatag. Ang balita ng mabilis na paggaling ni Mateo at ang kanyang pagbabalik sa pamumuno ng korporasyon ay mabilis na kumalat sa mga business circle ng Maynila. Ang kumpanya ng kanyang pamilya ay hindi lamang nalampasan ang panloob na krisis, kundi nanalo rin sa mga bidding para sa ilang malalaking proyekto ng resort sa baybayin ng Pilipinas. Mabilis na tumaas ang halaga ng mga shares. Ang magandang balitang ito ay nakarating din sa aking pinagmulang pamilya. Isang katapusan ng linggo, habang nagpuputol ako ng mga rosas sa hardin, tumakbo ang kasambahay para sabihing dumating ang aking madrasta at si Sofia. Kumunot ang aking noo, nakakaramdam ng problema, ngunit pinapasok ko sila sa sala. Si Mateo, na nagbabasa ng dyaryo sa sofa, ay nag-angat ng tingin at agad na tumigas ang ekspresyon. Pumasok ang aking madrasta at si Sofia na may mga pekeng ngiti. May dala ang madrasta na isang malaking basket ng mga imported na prutas at pagkakita sa akin, tumakbo siya papalapit, hinawakan ang aking mga kamay, at nagtanong na para bang matalik kaming magkaibigan. Si Sofia, na nakasuot ng isang masikip na bestida na may mataas na slit, perpektong make-up, at mapang-akit na mga hakbang, ay nilampasan ako at dumiretso kay Mateo. Sa isang boses na matamis na parang pulot-pukyutan, sinabi niya, "Mateo, sobrang saya ko na gumaling ka na. Noong nalaman ko ang aksidente mo, umiyak ako gabi-gabi. Noon, gusto ko talagang pakasalan ka para alagaan ka, pero pinilit ni Amara na siya ang pumalit sa akin kaya nagparaya na lang ako. Ngayon, na nakikita kitang nakatayo, napakagwapo at malakas, napupuno ng saya ang puso ko." Ang walang hiyang kasinungalingan ay nagpasama sa aking tiyan. Isang malamig na ngiti ang binitiwan ni Mateo, at hindi man lang sila inanyayahang umupo. Tiniklop niya ang dyaryo, inihagis sa coffee table, at sumagot sa isang matalas na boses, "Sofia, mahina ba ang memorya mo? O sa tingin mo, lahat kami rito ay tanga?" 2 taon na ang nakalipas, ikaw mismo, sa loob ng simpleng bahay ni Amara, ang tumawag sa aking isang walang silbing lumpo. Alam ng buong Maynila kung paano itinulak ng pamilya mo si Amara sa isang kasal para sa interes. Kaya sabihin ninyo na kung bakit ninyo dinala ang basket na iyan. Wala akong oras para sa teatro. Sa harap ng ganoong kalamigan, nataranta ang aking madrasta, ngunit agad na isinuot ang maskara ng biktima. Nagsimula siyang magreklamo na muling nagkakaproblema ang kumpanya ng aking ama, na naubos na ang pondo at hinihingi na ng bangko ang bayad sa utang. Nakiusap siya kay Mateo, sa ngalan ng ugnayan ng pamilya, na ipagpaliban ng ilang taon ang paniningil ng 1 bilyong piso, o mas mabuti pa, na patawarin na lang ang utang. Tutal, iisang pamilya na raw kami ngayon. Si Sofia, nang makitang hindi natitinag si Mateo, ay sinubukang maghasik ng lagim sa pagitan namin. Binigyan niya ako ng isang masamang tingin at, yumuko patungo kay Mateo, nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. "Huwag mong hayaang lokohin ka ng anghel na mukha ni Amara. Doon sa baryo, mayroon siyang nobyo, ang first love niya. Nagsumpaan sila ng walang hanggang pag-ibig, at nagplano pa ngang magtanan. Pinakasalan ka lang niya, dahil sa yaman mo. Sobra ang tiwala mo sa kanya. Baka sa huli, anak ng iba ang palakihin mo." Ang walang kahihiyang paninirang puri na iyon ang huling patak para sa akin. Nang walang imik, kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang isang nakatagong folder,
at pinatugtog ang isang audio recording na itinago ko mula pa noong araw na iyon sa baryo. Ang matinis na boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa sala, salita por salita. Bata pa ako. May buong buhay pa sa harapan ko. Hindi ko ililibing ang kabataan ko sa tabi ng isang invalido. Oo, lumpo siya, pero naliligo sa pera ang pamilya niya. Kung magiging manugang kanila, mabubuhay ka sa luho. Desperado na si Papa. Bilang panganay na anak, obligasyon mong tuparin ang iyong tungkulin. Sinira ng recording ang kanilang palabas. Namutla ang mukha ni Sofia, nanginginig ang mga labi, at hindi siya makapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Tumayo si Mateo. Ang kanyang taas at ang katatagan ng kanyang tindig ay tila dumurog sa dalawang babae sa kahihiyan. Ang kanyang matalas na tingin na parang talim ay tumitig sa kanila. Narinig ninyo ang ebidensya? Ang pamilya ko ay nakikipagnegosyo gamit ang mga kontrata, hindi sa pagkakawang gawa para sa mga taong walang utang na loob. Noong gipit ang sitwasyon, itinulak ninyo ang tunay na anak para magsakripisyo. Ngayon na maayos na kami, dito kayo para mamalimos ng pera. Hindi iyan mangyayari. Lumingon siya sa pintuan at tinawag ang kanyang assistant sa malakas na boses. Makipag-ugnayan agad sa legal department. Gusto ko ng isang legal na aksyon laban sa kumpanya nila para sa paglabag sa kasunduan sa utang. Ang utos ko ay singilin ang 1 bilyong piso sa takdang oras. Walang bawas na kahit 1 sentimo, walang dagdag na kahit 1 araw. Kung wala silang pambayad, hayaan ng hustisya na isubasta ang bahay, mga kotse, lahat ng kailangan. Nang marinig ang tungkol sa pagbebenta ng bahay at mga kotse, bumagsak ang aking madrasta sa sahig at nagsimulang umiyak. Gumapang siya papalapit sa akin, niyakap ang aking mga binti, at nagmakaawa na ako'y mamagitan, nananawagan sa aming ugnayan bilang pamilya, at hinihiling na iligtas ko sila. Muli, humakbang ako paatras, marahang inaalis ang kanyang pagkakahawak. Ang aking boses ay lumabas na kalmado ngunit matigas. Sa araw na itinulak ninyo ako papunta sa altar, kapalit ng paborito ninyong anak, namatay sa loob ko ang anumang pagmamahal para sa isang ama. Tinupad ko ang aking tungkulin at isinakripisyo ang aking buhay at kaligayahan para sa 1 bilyong piso na nagligtas sa kanyang kumpanya. Anumang kapahamakang dumating pagkatapos noon ay kasalanan na ninyo. Simula ngayon, huwag na kayong mangahas na tumawid muli sa tarangkahan ng bahay na ito o guluhin ang aming kapayapaan. Sumenyas si Mateo at ilang malalakas na security guard ang pumasok sa sala. Hinawakan nila sa braso ang aking madrasta at si Sofia at kinaladkad sila hanggang sa gate, hindi pinapansin ang mga sigaw at pagmamakaawa. Ang mabibigat na bakal na tarangkahan ay nagsara sa kanilang likuran, tuluyang pinuputol ang mga huling ugnayan sa mga taong iyon. Pagkatapos ay hinila ako ni Mateo papalapit sa kanyang baywang, hinaplos ang aking buhok at bumulong. Simula ngayon, ang tanging pamilya ko ay ikaw at ang ating anak. Lumipas ang 9 na buwan ng pagbubuntis ng payapa at masaya. Tinupad ni Mateo ang kanyang pangako, inayos ang kanyang schedule, nagtayo ng isang remote management system, at ipinasa ang ilan sa mga proyekto sa mga mas batang direktor. Mas maraming oras siyang ginugol sa pagtatrabaho mula sa bahay para personal na alagaan ako. Bumili siya ng maraming libro tungkol sa nutrisyon para sa mga buntis, nagluluto ng masusustansyang pagkain, at gabi-gabi ay minamasahe ang aking mga binti para maiwasan ang pamamaga. Ang kanyang pag-aalaga at atensyon ang gumawa sa akin na pinakamasayang babae sa buong mundo. At dumating ang dakilang araw. Isang maliwanag na umaga, sa pagtatapos ng tag-araw, nagsimula ang aking labor. Naging maayos ang lahat. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor sa isang international clinic, isinilang ko ang magagandang kambal, isang lalaki, na kamukhang kamukha ni Mateo, at isang kaakit-akit na babae, na may pinong mga tampok. Nagliwanag sa tuwa ang buong pamilya. Kinakarga ni Doña Elena ang kanyang mga apo sa buong ospital nang hindi nagpapakita ng pagod. Nang ang kambal ay mag-1 taong gulang na at nagsisimulang humakbang, nagpasya si Mateo na isakatuparan ng isang bagay na matagal na niyang lihim na pinaplano, isang tunay na kasal. Para burahin ang alaala ng kahiyahiyang araw na pumasok ako sa kanyang bahay, nadala lamang ang isang bag na lona. Ang seremonya ay hindi ginanap sa isang maingay na bulwagan sa Maynila, kundi sa isang marangyang yate sa gitna ng dagat sa baybayin ng El Nido, Palawan. Ang mga pinakamalapit na kamag-anak at tunay na kaibigan lamang ang inimbitahan. Sa gitna ng mga puting rosas, kislap ng mga kristal, at ang malumanay na ihip ng hangin mula sa dagat, lumabas ako sa deck suot ang isang custom-made na damit pangkasal, nakaakbay kay Doña Elena. Sa aking harapan ay ang walang katapusang dagat at ang lalaki ng aking buhay.
matatag na nakatayo sa sarili niyang mga paa, nakangiti na may bukas na mga braso. Kinuha ni Mateo ang aking kamay, at dahan-dahang isinuot sa aking daliri ang isang singsing na may maningning na diamante. Sa harap ng kalangitan, ng dagat, at ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin, sinabi niya sa malakas na tinig, "Salamat sa walang takot mong pagpasok sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Gamit ang iyong talento, pinagaling mo ang mga sugat ng aking katawan. Gamit ang iyong puso, pinainit mo ang aking malamig na kaluluwa. Mula sa sandaling ito, hindi ka lang ang aking tagapagligtas at tapat na asawa. Ikaw ang kaisa-isang babae na sa kanyang mga kamay nakasalalay ang kaligayahan ng ating pamilya. Mahal kita." Ang mga palakpak ay humalo sa marahang tunog ng mga alon. Tumingin ako sa aming kambal, na payapang naglalaro sa mga braso ng kanilang yaya. Pagkatapos ay itiningin ko ang aking mga mata sa mukha ng aking asawa, na umaapaw sa pagmamahal. Napangiti ako, isang luha ng kaligayahan, ang dumaloy sa aking pisngi. Ang buhay ng dalaga mula sa kabundukan, na isang araw ay napilitang magpakasal para sa interes, ay tila humantong sa isang walang labasan. Ngunit sa katotohanan, doon mismo siya namukadkad at binuksan ang pinakamasaya at pinakakumpletong kabanata ng kanyang buong buhay.